Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ating mga balita, ex-QC official hinatulan sa Ozone Disco Fire. Mga opisyal ng kumpanya sa Makati at distributor ng Pepsi Cola kinasuhan ng tax evasion. At naiya sa 550 terminal fee unenforceable. Alok na ceasefire ni Senator Marcos sa mga Aquino, inisnab ng administrasyon. At arraignment kay Dr. Binay pinagpaliban sa January 29. At mga guro at iba pang government workers, wala daw special gift ngayong Pasko. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Magandang hapon mga kabrigada. Hatid na Brigada News FM Philippines sa Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Sandy Madarcos. Araw ngayon ng Huwebes, November 20, 2014. 35 days na lang, Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating mga balita, naharap ngayon sa 6 hanggang 10 taong pagkakulong ang 7 dating opisyal ng Quezon City Engineer's Office at 2 iba pa kaugnay sa nangyaring Ozone Disco Fire incident noong 1996 na ikinasawi ng 162 katao. Sa ipinalabas na desisyon ni Associate Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estueta ng Sandigan Bayan ng 5th Division, nakatulang guilty ang mga akusado sa kasong graft matapos aprobahan ang pagpapatayo at operasyon ng disco bar.
Kahit pa malinaw ang paglabag nito sa umiiral na National Building Code. Kabilang sa mga nahatulan ay sina City Engineer Alfredo Macapugay, former City Engineer Renato Rivera Jr., Building Inspector Edgardo Reyes, Enforcement and Inspection Division Chief Francisco Itlong, Processing Division Chief Feliciano Sagana, Engineer Petronilio D. Llamas at Building Inspector Rolando Maide. Maliban dito, kasama rin sa nahatulan ng mga private respondents na sina Hermilo Ocampo at Ramon Nang, miyembro ng Board of Directors at stockholders ng Westwood Entertainment Corporation Incorporated o Company Incorporated, ang namamahala naman ng Ozone Disco. Ang Ozone Disco ay isa sa mga pinakasikat na gimika noong dekada 90, kung saan batay sa investigasyon, nagsimulang sunog bandang alas 12:30 ng madaling araw noong March 18, 1996 sa booth ng DJ o disc jockey. Marami sa mga survivors ang nagakalang kasama sa pakulo ang mala firecracker na spark na sinundan ng usok na akala naman ng iba ay galing sa fog machine. Mabilis na nilamon ng apoy ang lugar dahil sa acoustic foam installation at ilang saglit pa bumagsak na ang light fixtures ng ceiling at ang buong mezzanine na naging dahilan para magpanik at magkaroon ng stampede ang mga nasa loob ng disco. Tumagal ang sunog ng 4 na oras na kumitil sa buhay ng 160 katao at nag-iwan din ng mahigit 300 na taong sugatan. Sa iba pang balita, nahaharap ngayon sa kasong tax evasion sa DOJ ang Sencor Inc. kasama ang mga corporate officers na sina President George Vincent Martel, Executive Vice President Michael Victor Martel, Director Olga Martel at Treasurer Katrina Orga Martel at Corporate Secretary Tieselim Alvarez. Ayon kay BIR Commissioner Kim Henares, umaabot sa 195 million pesos ang withholding tax na hinahabol ng pamahalaan para sa taong 2008 hanggang 2014. Ang nasabing kumpanya ay nakabase sa Ayala Avenue, Makati City na isang business process outsourcing. Samantala, sinampahan din ng kaparehong reklamo sa DOJ ang dalawang mga negosyante na galing ng Malabon City at Valenzuela City dahil sa hindi pagbayad ng buwis na umaabot sa 8.60 million para sa taong 2007. Kinilala ng BIR ang kumpanyang kinasuhan na Tanchong Seaco at Yigang Motorcycle Philippines Inc. kasama na ang presidente nitong si Richard Chua. Ito na ang ika-317th at 318th na tax evaders na hinahabol ng pamahalaan sa ilalim ng rate program. Samantala, sa iba pang balita mga kabrikada, sinampahan ngayon ng tax evasion sa DOJ ang ilang negosyante dahil sa hindi nagpagbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Kabilang sa sinampahan ng reklamo ng BIR ay si Raymond Arroyo Babst ng Quezon City dahil sa paglabag sa 1997 Revenue Code. Ayon kay BIR Commissioner Kim Henares, nabigo si Arroyo na magbayan ng 23.82 million na buwis para sa taong 2009, 2010 at 2011. Napagalaman na si Babs ay distributor ng Pepsi Cola Product Philippines Incorporated simula noong 2009. Ang negosyante ay siya pang 320 na kinasuhan ng ahensya sa ilalim ng Run Against Tax Evaders Program. Samantala, kunin muna natin ang live report mula dyan sa Sandigan Bayan. Brigada Bong Kagape, i-brigada mo! Brigada Live Report! Ipinagpaliban ngayon ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal sa may bahay ni Vice President Jejo Marbinay na si Dr. Elenita Binay na itinakda sa Enero 29, 2015 1:30 ng hapon. Nabatid na magkasabay din ngayong araw sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kaso ni Mrs. Binay sa isinagawang pagdinig sa kasong plunder at graft ni Senador Bong Revilla Jr. Una na naghain kahapon si Attorney Juan Carlos Mendoza, ang abogado ni Mrs. Binay, ng motion to stop the proceedings na siyang dinesisyon na naman ng korte. Matatandaan na nag-ugat ang kaso sa umaning overpriced na pagbili ng hospital facilities sa ospital na Makati nung ito ay alkalde pa ng nabanggit na lungsod. Samantala mga kabrigada, Brigadang Luna, Brigadang Sandy, inaasahan naman na maglalabas din ngayong araw ang Sandigan Bayan 1st Division ng resolusyon kaugnay sa naging bail petition ni Senador Bong Revilla Jr. Hinggil naman ito sa kasong plunder may kaugnayan sa pork barrel fund scam na kinakaharap ng nasabing senador. Mula pa rin dito sa Sandigan Bayan, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News.
Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, tuluyang ibinasura ng Korte ang kontrobersyal na MIA Memorandum Circular Order No. 8 na naniningil ng 550 pesos airport terminal fee mula sa mga overseas Filipino workers at international passengers. Sa ipinalabas na desisyon ni Pasay Presiding Judge Tingara Anagiling, iginiit ng hukuma na hindi maaaring maipatupad ang nasabing dagdag singil dahil sa hindi umano pagsunod sa publication requirements na itinakda ng batas. Ang nabanggit na bayarin ay nakapaloob sa airline tickets ng mga pasahero. Maaalala na sa naunang pagdinig, inamin ng Manila International Airport Authority na hindi nila nailathala sa Newspaper of General Circulation ang nabanggit na panuntunan bago ito ipatupad. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, mistulang inisda ni Pangulong Benigno Aquino ang panawagang ceasefire ni Senator Bongbong Marcos sa pamilya Aquino matapos ang ilang dekada ang hidwa ng kanilang mga pamilya. Ipinaliwanag ni Presidential Communication Operations Secretary Sunny Coloma na maraming beses nang ipinaalala ni Pangulong Aquino ang kahalagahan ng paggawad ng katarungan sa mga biktima ng human rights violation noong Marcos regime. Inihayag din ni Coloma na base sa pahayag noon ni Pangulong Aquino sa pagharap niya sa FOCAP, hindi makatarungang bigyan ng parangal si dating Pangulong Marcos sa pagpayag na maipalibing ito sa libingan ng mga bayani dahil hindi tamang parangalan niya ito, gayong marami sa mga biktima nito ang hindi pa nabibigyan ng katarungan. Binigyan din ni Coloma na base sa nakikita niya ay hindi naman personal ang alitan ng dalawang pamilya dahil sa maraming okasyon ay nakatungtong at nakadalo naman ang mga Marcos sa ilang okasyon sa palasyo. Samantala, pondo sa PayPal visit hindi pa naitakda. Ang report ihahatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report. Nilinaw ng Malacanang na wala pang naitatakdang budget ang gobyerno para sa pagdalaw sa bansa ni Pope Francis sa Enero ng susunod na taon. Sinabi ni Presidential Communications Operation Office Secretary Sunny Coloma na wala pang naitatakdang pondo sa nasabing historical event at hinihintay pa ang magiging pinal na assessment ng organizing committee. Kinumpirma ni Coloma na nagpulong kahapon ang organizing committee kasama sina Ambassador Marshall Painor, nakatuwang ni Executive Secretary Paquito Ochoa na tumatayong committee chairman kung saan patuloy pa nilang pinag-aaralan ang budget proposal ng mga concerned agencies. Matatandaan na ilang araw ding mananatili sa bansa ang Santo Papa sa darating na Enero 15 hanggang 19 habang kabilang sa mga activities nito ang misa sa Manila Cathedral, pagbisita sa Malacanang, pagbisita sa University of Santo Tomas, misa sa Quirino Grandstand at pinaka-highlight ay ang pagdalaw at pakikisalo niya sa pananghalian sa ilang mga taga-Tacloban City na sinalanta naman ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. At sa panghuling balitang nasyonal, walang maaasahang dagdag na bonus o special gift ang mga guro at iba pang kawani ng gobyerno ngayong Kapaskuhan. Ipinaliwanag ni Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma na wala siyang nalalaman na dagdag na regalo sa mga kawani ng gobyerno maliban sa 13th-month pay at performance-based bonus o PBB. Mayroon na rin kasing nakalaang appropriation sa anya sa pondong gagamitin at wala anyang pagkukuhanan ng pondo sakaling magpatupad ng special gift ang administrasyon. Ang pag-asam ng dagdag na special gift ay sa gitna naman ng patuloy na panawagan ng mga guro na mabigyan sila ng dagdag na sahod. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, paghapon hong pagtatrabaho, pagmamaneho, kung ikaw taxi driver, bus driver, jeepney driver, etc. Maghapon din nakaupo hanggang gabi. Kahit kalabaw, ika nga. At pagdating naman sa bahay, pagod na pagod ka na. Tantang gulay. Kulang pa rin ang kita, kaya naman ulo ni misis ay umiinit. Paano ka ba makabawi kung pagod ang katawan? No? May solusyon dyan, kuya tatay. Ayon kasi sa pag-aaral, ang ginseng na isa sa 3 sangkap ng Drymax. Ito'y halamang gamot na nakakatulong sa pagpawi ng pagod ng katawan. Dahil ito ay tinaguriang natural pain reliever. At alam mo ba kuya, kahit ate, nanay na ang ginseng din ay nakapagbibigay ng dagdag na lakas sa iyo at ito ay isang alalay. Para may katulong ka na sa bahay, para hindi na hadlang ang sumasakit na kasukasuan at magkaroon ng lakas na inaasahan.
Uminom ka ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule, may 3 mabisang sangkap. Ang una nga po dyan ay ang ginseng, tongkat ali at ginkgo biloba. Paano ho inumin yan mga kabrigada? Isang capsule 30 minutes bago ho ang romansa o labing-labing. Gamit ang maligam ka ng tubig, mainit na kape at tsaka gatas. Dapat walang laman ng tiyan ha? Sa pag-inom, matapos sa 30 minutes, maring maramdaman ang karagdagang lakas at gana sa inyo pong paglabing-labing ni Mrs. Maring mas mabilis, mas epektibo, mas malakas at mas tumatagal. 24 oras mga kabrigada. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka talaga dyan. Available ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At syempre pa mga kabrigada, yan po ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Drymax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Luna Aguiman. at ang inyong lingkod siyempre pa Brigada Sandy Batarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, alas 4:15 ng hapon. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Hoy, Apo! Bakit po, Lolo? Hindi ka ba naaawa sa akin? Nakatingin ka lang. Nagigib ako ng tubig at nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay. Alam mo, Lolo, okay lang yan. Bakit? Mas pangit tignan kung ako ang nag-iigib ng tubig, nagbubuhat ng mabibigat na bagay, habang ikaw ang naglalaro. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. 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 Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo Biloba na nasa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drymax Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna. Beauties from all over the world gather to compete for the prestigious and most relevant beauty search in the world, Miss Earth 2014. The legacy of beauty and responsibility lives with the crowning of the new environmental ambassadress. Don't miss the Grand Coronation Night on November 29, Saturday, 6 p.m. at the UP Theater. Telecast live on Star World, with a nationwide broadcast on November 30, Sunday, 10 a.m. on ABS-CBN. Be part of the momentous event presented by Crimsil, together with Green Sun, the official home, by phone, Phoenix Petroleum, and Brigada News FM National, the Music and News Authority.